Praise and glory to God. Hallelujah. Remain standing. Let us pray. Heavenly Father, I thank you once again for bringing us in this place. Make this place, O Lord, a holy place where we can meet you face to face with your angels surrounded us, O God. And all the things that passed, O Lord, was already past. Hindi na namin ito kayang balikan at baguhin. But we have a future, the foundation that you have built, O God, for us, na kahit anong bagyo, anong dinadaanan namin, nandiyan ka, Panginoon, na kinatatayuan namin. At anything, O Lord, na mangyayari sa amin, we do believe ito ay pinlano mo na in accordance for our safety. Lord, maraming salamat sapagkat alam namin kapag nasa iyo kami, Lord, walang hindi imposible, Panginoon. Lahat posible na mangyayari in accordance to your word. Thank you, Father God. Itago mo po ako sa likuran ng iyong krus at mahayag lamang ang mga salita na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po sa iyo ang papuri, pasalamat at pagsamba sa natatanging pangalan ni Jesus at lahat ang magsabi at mag-agree ng Amen. Sige, last time ba naalala mo yung pangako mo kay Lord? Kung hindi pa, occupy the space in front of you and even the space besides you. Okay, come on, move. Kung maaari, dito lang tayo para hindi na ako magsasayaw. Ha? Let's occupy the space, no? Come on, hindi ako mangangain at hindi ko kayo kakainin. Yung obedient dan, yun yung nagmamahal kay Lord. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo, obedient ka ba? Sige na, come on. I don't want to see a vacant seat in front of you. Kung hindi, mangangako ulit tayo kay Lord. Are you ready? Okay, are you ready? Yung mga hindi ready mag-promise, sige, galaw-galaw. Baka may stroke. Okay? Okay. Sige, taas natin ang ating mga kamay. Magpa-promise tayo. Sabi mo, sige, pikit. Sabi mo, Lord, I promise, itong upuan sa aking harapan na walang laman, ako po ang magiging sanhi para mapuno ang upuan ito. Fill me with the power of the Holy Spirit to become a witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and up to outermost part of the world. I am here in UAE to do your will. In Jesus' name, amen. Sige, yung mga nangako, ha? I do believe sa darating na Sunday, after ng ating sports fest, wala nang mauupuan dyan, ha? Amen? Amen ba? Okay. Sino rito nagmamahal kay Lord? Pumalakpak ng malakas. Yung hindi, konti lang ang palakpak. Sige, damihan nyo. Para kay Lord yan. Glory to God. Hallelujah. Sino rito gustong mag-build ng kanyang bahay, kanyang mansyon dito sa mundo? Taas nga ang kamay. Yung mangarap ka na mansion ang bahay mo.
Hindi lang condominium. Amen. Ang mga nasa condominium hindi masyadong in dito sa kaharian ng Lord. Amen. Ang binibuild natin dito, ang pundasyon ay ang mansion na pinangako ng Lord sa atin. Sabi ng Lord, in my Father's house there are many mansions. Sino dito gusto ng mansion? Yung hindi ka mahihiyang umuwi ng madaling araw dahil baka magising yung nasa taas o nasa baba. Yung hindi ka lalakad ng patagilid. Tabi-tabi po. Dito, no, ang iniwan natin sa Pilipinas, siguro marami sa inyo may sariling kwarto. Wow. Sabihin mo, pagbalik ko sa Pilipinas, mamimili na ako ng kwarto ko. Grabe, no? Lahat ng kwarto mo, meron ng jacuzzi. Naalala ko lang yung dapat na pastoral natin. 2017 ba yun? 2014, pinuntahan namin, ano? At 5 rooms lang yun. 5 bedrooms. Nung pasukin namin, lahat may bathroom. Attached bathroom. At yung bathroom lahat may jacuzzi. Yung ano niya, may helipad. Yung loan niya. Siguro mga 6 na car kasya doon sa garahe. Tapos may separate pa siyang para sa maids quarter. Doon sana kami after nung kay Mactum na building dito sa Clock Tower. But glory to God, hindi tayo pinayagan ng Lord doon. Kung hindi, masyadong malaki, no? Ang babayaran. Anyway, lahat ng imposible sa tao, posible sa Diyos. Sabihin mo, lahat ng imposible sa utak mo, posible sa Diyos. Meron tayong mga bagay na inaakala natin mali, pero yung pala tama. At merong mga bagay na sinusunod natin, kala natin tama, pero yun pala mali. Amen? Kaya napaka-importante ng pundasyon. Foundation to life, to build. No? Sabi ko nga sa inyo, ang pundasyon ko sa pagiging engineering, napakababaw eh. Saan kayo nakakita nakatapos ng engineering? Ang 5, siguro 15 yun. O, 12. Ganyan ako kabait nung ako'y nag-aaral. No? Isang Katleya notebook lang ang dala-dala ko. Hindi ko pa nasusulatan. Kaya naman pati English binagsak ko. Kamuntik na yung recess eh. Hindi ko napapasukan eh. Pati mga elective binagsak ko. Kasi kala ko, yung ginagawa ko tama. Pag mali ang pundasyon mo, mali ang magiging tower. Amen? Guguho. So, kapag namali ka, no, may pagkakataon pa namang itama. Amen? Amen. At nakatapos ako kahit ako'y lasinggero. Uy, tawa oh. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Yung mga anak ko pinagagalitan ko, bakit 100 ka sa math iisang lang yan, iisang grading. Sabi ko, ako dati 140, 2 grading pa yun.
70. Oh, dalawang grading. Sila, isang grading lang, 100 ang math. Grabe sila, no? At nakakaano lang, nakaka-amaze ang ginawa ng Lord sa buhay ng inyong pastor. Amen? At yun, naranasan ko nga, kumikita ka ng 25 mil isang buwan, no? Ngayon, nararanasan ko, ang dating allowance ko sa transportation tsaka sa telephone, no, pagsamahin ko na, yun na yung naibibigay ng charge sa akin. Palakpakan natin ang Panginoon. And to the glory of God. Bakit? Hindi ko iniintindi ang mga anak ko kasi they are all scholar in United UP Lata, UP. Sa UP Los Baños. So, yung pangalawa ko is scholar din ng DOST. Sabi ko, punta ka rito after. Sabi niya, hindi pwede. He has to serve 2 years sa Pilipinas. Gusto yatang maging senador. But anyway, kinakwento ko lang yan kasi may mga, sabi ko nga, ang pundasyon, no? Kapag ang Diyos ang nagbabago. Let us see the life of, but before that, can we have this verse, Matthew 7:21? Okay. Pwede bang paalis mo na yung background ng ganyan para makikita yung word? Word is more important than the background. Kaya ba yan? Gawin mo na lang blue para yung white makikita. Yan, ganyan. Basahin nyo nga. Want to go? So, eto pala, number 1 na kailangan nating matutunan at malaman in building foundation, hindi lang yung marunong kang magsabi ng Lord, Lord. Yung panalangin na pahingi naman ito, pahingi noon. No? Hindi lahat ng nagsasabi ng Lord, Lord ay makapapasok sa kanyang kaharian. So building a good foundation as a builder. Katulad ng buhay ni Moses. Nabuhay siya sa karangyaan and he became a builder of a city na binigay sa kanya ni Parao para tapusin. And he did that. No? Natapos niya yon. Pero hindi yon ang life para sa kanya. So binago ng Diyos ang buhay niya. Pagmula doon sa palasyo, nandoon siya sa disyerto. Doon siya nanirahan. Bakit? Kasi gusto ng Lord, maranasan niya ang totoong buhay. Amen. Isipin niyo, bago siya umalis ng palasyo, nakapatay pa siya. Moses is a murderer. At siya ay pinalayas sa palasyo kasi nga hindi naman siya totoong Egyptian. Siya ay chosen one. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay chosen one. Ang nararanasan mo na hirap ngayon ay ito ay training ground mo para pag ikaw ay nandoon na sa top like David. Si David talagang rin yan, kung makikita niyo yung buhay ni David from 1 Samuel, no? Hindi lang yung basta tinira niya or tiniredor niya si Goliath, naging hari na siya. No. Bago siya maging hari, marami siyang pinagdaanan sa 2 Samuel. Kung babasahin niyo yung buhay ni David, sasabihin niyo, parang ito ang buhay ko. Maraming humahabol sa iyo, maraming nag-aano sa iyo. And ang problema pa ni David,
yung hari na si Saul. Saul nga ba yun? Si Saul na anointed, pwede niya nang patayin twice. Hindi niya ginawa. Bakit? Because Saul is anointed. Inanoint si Saul kaya hindi niya mapatay-patay because sabi niya, I cannot do this to the anointed one. So marami yung mga ganoon sa atin, ano? Gusto mo mawala na yung anointed sa harap mo. Pero ang totoo nun, may purpose ang Lord. Tinuturuan ka kasi ikaw ay isang anointed na. Building in a solid ground. Saan ka binibuild ng Lord? Doon sa salita niya. Amen? At isa rin na ikakwento ko sa inyo ay walang iba kundi si Saul na binago ng Diyos ang buhay niya, naging Paul siya. Amen? Si Saul ay scholar ng mga, kumbaga sa panahon natin ngayon, sa Pilipinas, pinadala siya sa West Point, pinag-aral because of his knowledge. Ang pundasyon niya ay itong mundo. Nag-aral siya at yung religion na dala-dala niya ay matindi ang kanyang yung kinalakihan doon. Kumbaga galing tayo ng Catholic. No? Sino rito mga galing ng Catholic? Hindi ko sinisiraan ng Catholic, no? Ang sinasabi ko rito, nanggaling tayo doon sa pundasyon na yon. Amen? At hindi natin alam yung sinusunod natin. Umamin, nagsisimba ka, no? Nagdadasal ka roon, but the foundation, hindi mo alam bakit mo ginagawa ang mga bagay na pinaggagawa sa iyo doon. Amen? So yung foundation mo ay doon lamang sa sinabi ng tatay mo, ng nanay mo, ng lola mo, no? Ng mga kaugalian na nakikita natin. Lumaki naman ako sa mga magulang ko na talaga namang deboto sila. Meron pa kaming malaking DI. At meron silang kinakantang De Colores. Tat 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 tat. Yun ang at nakikita ko araw-araw, nag-aaway yung nanay ko, tatay ko. At grabe, no? Pagkatapos ng yung sinasabi nilang yung ano bang tawag doon sa De Colores? Cursilyo. Pagkalabas ng tatay ko ro, 10 bote ng beer, yung kahon na beer, andun At maya-maya, ang gugulo na nila. Mga nalasing. Gabi, sabi ko, Lord, sinabi ng Bible, naintindihan ko, malasing ka sa Holy Spirit. Huwag sa alak. Hindi naman masama yung alak. Wala akong nakitang masama eh. Pero ang masama, yung after effect kapag ikaw nalasing sa alak. Kahit nga si Noah, no? Siguro dahil boring doon sa ginawa niyang barko, naglasing din siya. At siya ng mga anak niya nakahubad. Masama ang maglasing kasi hindi mo alam ang ginagawa mo after that. Tama ba? O alam mo rin, mahina lang ang flesh. Ang malakas ang espiritu ng alak. So, ito yung sinasabi ng Lord.
Not everyone who said to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. Ang turo sa atin, no? Kapag nag-Lord, Lord ka, diretsa ka na sa langit. Amen? Pero hindi pala yun totoo. Kaya nga sabi rito ni Jesus Christ, on the second, in verse 22, on that day, many will say to me, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name, and in your name cast out demons, and do many powerful deeds? Verse 23, then I will declare to them, I never knew you. Go away from me, you lawbreakers. So, the number one in building a good foundation, you must know what the Lord law. Ano yung law na hindi natin dapat i-break? Nagpalayas ako ng demonyo, Lord. Nag-prophecy ako, nagturo ako. Kitang-kita mo sa, sa BMI. Nandoon ako. Nagpe-preach ako ng gospel. Nagpapagaling ng may sakit. Ano ba yung law na sinasabi ni Jesus dito? The law that God has given us is only 2, hindi na 10. 2 na lang. Sino nakakaalam? First law is to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. That is the first and foremost commandment. The second is the same, to love your neighbor as yourself. Now, yugyugin mo yung mga natutulog, sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Yan, 2 lang yan. Nandyan na yung 10 utos. Amen? Kaya mamaya, madaling araw, titingnan ko kung sino talaga ang susunod at nagmamahal talaga kay Lord. Amen? Magdo-Don watch tayo. Watch kayo kay Don. Iwa-watch ko kayo. Amen. Magpe-fellowship tayo. Sabi ni Pastora na total naman. Ilan po ang ilang araw ang bakasyon? 4 days. Umpisa natin sa Holy Week. Holy Day. Amen? Yung gusto lang. Yung ayaw, pwede rin naman. Amen. So, anyway, sabi rito, sabi ng Lord, hindi, kung marunong ka magsabi ng Lord, Lord, ano yung lawbreaker? Ang lawbreaker, kapag mas mahal mo ang Diyos, mas mahal mo siya kaysa sa Diyos, lawbreaker ka pala. Because our God is a jealous God. Sabihin mo sa katabi mo, seloso ang Diyos. Huwag mong mahalin ang sarili mo nang hindi ka nagmamahal sa kapwa mo. Paano yon? Kailangan ang pagmamahal para sa sarili mo galing sa Lord. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? Whosoever believe in Him will not perish but have an everlasting life. So tinanggap mo yung pagmamahal ng Diyos. Marami ka na yan. Ngayon mamigay ka rin ng pagmamahal sa iba. Love your neighbor as yourself. Kaya nga meron dito sa Bible, do unto others what you want to do unto you. Gawin mo sa iba yung gusto mong gawin sa iyo. Hindi, gawin mo sa iba o wag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa iyo. Yan ang pagmamahal. Amen? Kung gusto mong yumaman yung iba, payamanin mo yung sarili mo para makapagbigay ka. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako mahihiya. Tanggapin ang bibigay mo. Amen?
So, kasi mayaman na yan. Ah? Mayaman na yan katabi mo. Actually, nung Sunday nga, sabi ng Lord, papuntahin mo yung mga nangangailangan o may problema financially. Aba, nagulat ako, isa na lang. Lord, isa na lang ang nangangailangan. Palakpakan natin ang Panginoon. Isa na lang ang nangangailangan. Grabe, Lord. Masayang malungkot ako. Pero wala naman dito yun, no? Na kapag pinagpapala ka ng Lord, uunahin mo ang pagmamahal mo kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, unahin natin si Lord. Amen? Bago yung kapitbahay mo. Kasi baka maubusan ka eh. Ikaw muna. Kaya nga, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And the second is the same with the first. Love your neighbor as yourself. Hindi ka makapagbibigay ng pagmamahal kung wala ka. Amen? You have to love yourself first. And then, you can give to others. The same love with you. Pero kung hindi mo mahal ang sarili mo, hindi mo kayang ibigay yan. Actually, love is the greatest foundation of all. Hindi ko alam kung bakit dito ako dinadala ng Lord. Hearing and doing. Everyone, verse 24 nga, basahin nyo. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. 25. The rain fell. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against the house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. So the foundation really is the foundation that God has given us. Love. Amen? Love. You can obey. The second is obedience. But you can only obey if you have love. You cannot obey if you don't love God. Bakit? Wala kang takot. Amen? Sa kanyang salita. Pero kapag nagmamahal ka, yung salita niya ay command sa'yo. Your word is my command. Command na sa'yo. Di ba? Bakit? Matatakot kang hindi mo siya i-please. Pleasing man, napakadali. Amen? But pleasing God, to obey, is difficult. Sabi ni Jesus Christ, mahalin mo ang kaaway mo. How can you do that? Love your enemies. Sino rito nagmamahal ng lahat ng kaaway niya, minahal niya? Taas ang kamay. Pambihira kayo. Utos ng Lord yun. Do you love God? Sino sa inyo gustong magmahal ng kanyang kaaway? Taas ang kamay. Liars, go to church, ha? Hindi mo nga makalimutan yung utang ng katabi mo, tapos mahalin mo. Babayaran din naman. Oh. So, ang ano ko rito, no, meron tayong mga fundasyon na kala natin tama, pero mali pala. At yung mga tama na dapat natin ginagawa, hindi natin nagagawa. Now, as an example, no, itong si Saul, akala niya yung mga natutunan niya ay tama lahat. Alam niyo, tingnan nga natin itong naging ugali ni Saul. Sa Acts chapter 8, tama ba? Acts chapter 8, tingnan muna natin yung Acts chapter 7.
Yung si Stephen, alam niyo si Stephen? Sino rito nakakakilala sa kanya? Stephen defends before the council, no? Actually, siya yung pinatay sa bato. Dahil ang pundasyon ni Stephen ay naging matatag kay Jesus lang. So hindi yung ang pinaniwalaan niya ay ang paniniwala at pananampalataya na na-experience niya si Jesus with them. Stephen is one of the disciple of Jesus Christ na pinili ng 12, no? Dahil wala na si Judas. Pinili si Stephen as one of the replacement ng 12. And naging maganda ang kanyang espiritu. Tingnan nga natin itong Acts chapter 7 verse 56. Sa 55 muna, basahin nyo. 1, 2, go. But Stephen, full of Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus is standing at the right hand of God. So, love and then the Holy Spirit is one of the foundation of our faith to God. Without the Holy Spirit, hindi ka makaka-stand sa tao. Kaya Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you for you to become witness of the goodness of God. Amen? So, Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God. And Jesus is standing at the right hand of God. Verse 56. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man is standing at the right hand of God. John chapter 3 verse 3. Sabi ni Jesus Christ kay Nicodemus, unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. Stephen replied, sabi niya, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless. Luke, he said, I see heaven and open, and the Son of Man standing at the right hand of God. Nakita ni Stephen sa kanyang kamay. Kanyang mata. Na open ang heaven. Amen. Like what the Bible said in Matthew chapter 4, no? O Matthew chapter 3. Na ang heaven opened when Jesus were baptized. The heaven opened. At narinig nila ang voice ng Diyos. This is my beloved Son, whom I am well pleased. So kung may naririnig kang boses at open ang spiritual eyes and understanding mo, that is a good foundation for the Holy Spirit is with you. Ang Holy Spirit, mararanasan mo lamang unang-una kapag nagmahal ka. John 14:23. Ano sabi roon? John 14 verse 23. Jesus replied, if anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. So, the word, if anyone loves me, he will obey my teaching. Lagay mo nga sa King James Version. It's not teaching, but he will keep my words. Kapag may word ka, the Holy Spirit, the Spirit gives life. The flesh profit nothing. John 6:63. The words that I have given you, they are full of spirit and they are life. So, that is the word, the Holy Spirit, and my Father will love him and we will come unto him. Magiging residente ka ng word ng Father at ng
anak, will come unto him and make our abode with him. Therefore, you will become holy like a father. And Jesus said, you must be holy for the Father is holy. Amen? So balik tayo doon sa natin. Sabi kay Stephen, look, he said, I see the heaven open and the Son of Man is standing at the right hand of God. But they cover their ears. Basahin nyo 57. Sige nga. At this they covered their ears, and yelling at the top of their voices, they all rushed at him. And then, 58. Dragged him out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their clothes at the feet of a young man named Saul. So, eto no, tinakpan nila actually yung tenga nila eh. Kasi ayaw nilang marinig ang katotohanan. Na ang katotohanan ang magseset sa kanila ng freedom. And nandoon si Saul, the young man named Saul. They continued to stone Stephen while he prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he died. Kinuha si Stephen, namatay sa harapan nilang nagbabato sa kanya. Why? Because Stephen became a witness of the Word of God. Nakita niya ang heaven. Pero tinakpan ng mga tao ang tenga nila. Instead na maniwala, pinagbabato siya. And one of the witness there is Saul. In verse 8, chapter 8, Saul agreed completely with killing him. Verse 1. Acts 8:1. Basahin nyo nga. And Saul was there, giving approval to his death. On that day, a great persecution broke out against the church at Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Ito po yung sinasabi kong mali ang tama yung akala niya na pinaniniwalaan niya. Dahil nga, yung bata pa siya, yun ang nakita niya. Killing and persecuting the Christian. So, itong si Saul, ang paniwala niya, bata pa siya, kailangan itong mga Kristiyanong ito mamatay. Amen? And then, yun ang ginawa niya. No? Tingnan natin yung Acts chapter 9. Acts chapter 9, verse 1. Na-meet ni Saul si Jesus mismo along the way ng kanyang buhay. Okay? 1 to go. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest Verse 2. and asked him for letters to the synagogue in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. Isipin niyo yun, makasalubong niyo si Saul, kilalang kilala ng mga Kristiyano. Susumbong ka sa mga para ipakulong ka. Bakit? Iba yung pinaniwalaan nila na pananampalataya from the very beginning. Nakuha nyo? From the very beginning, mali ang kinalakihan ni Saul. But because of the love of the Father, the grace of God to him, nung makita niya si Jesus along the way, sabi rito sa verse 3. Basahin nyo nga. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. Verse 4. He
fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Verse 5. Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting, he replied. Verse 6. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. Sabi mo sa katabi mo, sasabihin ng Lord kung ano gagawin mo. Makinig kang mabuti. Amen? Amen. May plano ang Lord sa bawat isa sa atin. When you heard Jesus Christ, do not harden your heart. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Kaya yung inaakala ni Saul na tama, na bago ngayon ang perception ng kanyang buhay. Noong sinunod niya ang salita ng Diyos. Ano na nangyari? Siya na ang pinersecute ng mga tao. Because he become the carrier of the Word of God. Full of the Holy Spirit. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matatakot. Gagamitin ka ng Lord. As a foundation built through the rock, Jesus Christ is the rock of our foundation. Amen? So yun lang at marami pa akong ituturo sa inyo patungkol sa pundasyon at pagbabago ng tao standing before the Lord. He become righteous before the Lord. And naniniwala ako, the Lord will going to reveal it to you personally. Amen? Sa darating na encounter retreat, Holy Spirit encounter retreat, be prepared. Because God will reveal Himself unto you. Not to your pastor, unto you. Personally, sino rito excited doon sa HSER? Magsasama ba kayo? Hanggat may araw pa, hanggat may oras pa, we do not know kung kailan babawian tayo ng buhay. Nandyan ang mga kamag-anak nyo, nandyan ang kaibigan nyo, nandyan ang mga mahal nyo sa buhay. Try to tell them that God's love them. Jesus is the way, the truth, and the life. Sige po, tayong lahat ay tumayo na.